Mia Mortels presents The Revenge of the Big Boss, written by Edmund Gord. Hiyas, halika rito. Bilis. Tawag ni Sir Adonis kay Hiyas. 3 taon na rin siyang nagtatrabaho bilang sekretarya ng mataba at matakaw niyang boss. Ano po yun, Sir Adonis? Tanong niya. Bilhan mo pa ako ng isang jumbo na lechong manok. Kulang pa tong binili mo sa akin eh. Sir, 2 kilong lechon belly na yung binili ko sa inyo. Kulang pa rin po ba? Uutusan ba kita kung sapat na to para sa akin? Sobrang takaw talaga. Bulong ni Hiyas na umabot pala sa pandinig ni Adonis. Hiyas, narinig ko yung sinabi mo. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Malaki pa naman ako magpasahod. Ikaw rin. Ay, si Sir Adonis naman hindi na mabiro. Akin na po ang pera at bibilhan kita ng 2 buong jumbo na lechong manok. Malambing niyang wika sa boss niyang halimaw kung kumain. That's good to hear. Itong pera. Bilisan mo ah. Yes, sir. Mabilis na ngang umalis si Hiyas para bumili ng lechong manok. Ay nako, kahit ang taba-taba ni Sir Adonis ay ang gwapo-gwapo pa rin niya. Para talaga siyang isang Adonis. Kung sa bagay, nakatatak na nga sa mukha niya ang kanyang pangalan. Sana lang talaga at mapansin niya ako. Bulong ni Hiyas habang papalapit na sa bilihan ng lechon. Mabilis namang nakabalik si Hiyas sa opisina ni Adonis. Sir, ito na po ang lechong manok niyo. Enjoy eating po. Nakangiti niyang wika sa boss. Hindi ko na mauubos yung 2 lechon, kaya kunin mo na ang isa. Huwag ka nang mahiya. Alam ko namang matakaw ka rin eh. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o ano, pero tinanggap na lang niyang biyaya. Salamat po rito, sir. Siya nga pala, pwede ka bang mag-overtime mamaya? May kailangan lang tayong tapusin. Lihim siyang napangiwi. Kaya naman pala binigyan mo ko nitong paborito ko. Pangsuhol mo ano? Hindi ah. Sige na naman oh. Hayaan mo't magkakaroon ka ng 2 araw na off. 2 naman talaga ang day off ko. Sabado at Linggo. I will add 2 days, okay? Mag-overtime ka na. Please. Nagpa-cute pa talaga ito sabay nguso. Okay, fine. Ang lakas mo kasing manuhol eh. Pagpayag na rin niya sa wakas. Naalala rin kasi niyang birthday pala ngayon ni Adonis. Kapag birthday nito, ay hindi ito lumalabas o nakikihalubilo sa iba. Kahit na nga sa pamilya nito. Kung hindi lang ito nag-iisang tagapagmana, at kung hindi rin ito matalino, ay baka matagal nang ipinatapon sa malayong lugar si Adonis. Dahil kasi sa sobrang taba, ay ikinakahiya ito ng pamilya nito. Isang supermodel ang ina ni Adonis, habang dating artista naman ang ama. Salamat ah. Huwag ka mag-alala at may pabira ko mamaya. Marami rin pagkain. Ubusin natin. Walang problema. Nahawa na yata ako sa katakawan mo eh. Ganoon na siya makipagbiruan kay Adonis dahil sa tagal na niyang nagtatrabaho rito. Komportable na silang 2 sa isa't isa. Ngunit dati, takot na takot pa siyang sumagot ng pabalang. Hindi ako matakaw no? Sige, utuin mo pang sarili mo. Naiiling na biro niya kay Adonis. Matalim lang siya nitong tiningnan, kaya tatawa-tawa siyang lumabas mula sa opisina nito. Kinagabihan nga ay nag-overtime ang sekretarya ni Adonis na si Hiyas. Pero ang totoo ay wala naman talaga siyang ipatatrabaho sa babae. Gusto lang niya na may kasama sa birthday niya. At alam niyang si Hiyas ay hindi siya huhusgahan. Binibiro lang siya nito paminsan-minsan at kung may laitan man sila ay hindi siya nasasaktan. Dahil alam niyang nagbibiro lang ito. Isa pa, matagal na rin niyang gusto si Hiyas. Nahihiya lang talaga siyang manligaw rito dahil alam naman niyang hindi siya nito magugustuhan. Sino bang magkakagusto sa kanya sa itsura niyang yon? Nagpunta sila sa kondo niya.
Marami siyang pagkaing binili para lang sa kanilang dalawa. May cake pa nga dahil nag-insist si Hiyas na bumili siya noon. Halika, pasok ka. Huwag mo nang itanong kung bakit doble ang laki ng pinto ng kondo ko. Alam mo naman ang sagot. May lungkot na wika niya sa babae. Hala, wala naman akong sinasabi. Painosenteng sabi ni Hiyas saka naupo nga sa single couch. Ipinatong niya ang mga dala sa mesa at mabilis na tinungo ang kusina at kumuha ng mga plato at kubyertos. Siguro, ang lahat ng gamit mo ay doble ang size. Bakit ba kasi ayaw mong mag-diet? Tanong nito sa kanya. Oo, minsan nga nagpapagawa pa ako ng damit ko para lang talaga magkasya sa akin. Maging ang sapatos at tsinelas ko ay puro custom-made. Sinusubukan ko naman pero ayaw talaga akong tantanan ng tukso. Napapadami palagi ang kain ko. Ikaw, ayaw mo bang magkaroon ng boyfriend na ganito kalaki? Hindi naman ako namimili. Kung mahal ko at mahal ako, ba naman? Go ako riyan. Hindi naman kasi itsura o katayuan sa buhay ang tinitingnan ko. Ugali ang isa sa basihan ko kapag mamimili ako ng lalaking mamahalin ko. Kapag ba niligawan kita, may pag-asa ba ako sa'yo? Tanong ni Adonis at binuksan ang isang bote ng alak at saka nagsalin sa 2 baso. Iniabot niya kay Hiyas ang isang baso. Ikaw naman, Sir Adonis, huwag ka nga mag-joke ng ganyan. Hilaw itong tumawa sabay kuha ng baso sa kamay niya. I'm serious here, Hiyas. Well, nahihiya lang talaga akong ligawan ka. Dahil nga sa sobrang taba ko, hindi ako bagay sa isang magandang babae na katulad mo. Kung seryoso ka talagang ligawan ako, ay bakit hindi na lang maging tayo? Doon din naman ang punta nun, di ba? Ha? Talaga? Gusto mo akong maging boyfriend? Baka naman naaawa ka lang sa akin kaya sinasagot mo agad ako. Haler, tingnan mo nga mukha ko kung naaawa ko sa'yo. May nakikita ka bang awa? Umiling si Adonis. Oh, yun naman pala Tayo na nga. Matagal na rin kitang crush, kaya huwag ka mag-ano riyan. Cheers na lang tayo para sa birthday mo at sa pagiging mag-on nating dalawa. Nakangiti na wika ni Hiyas at itinaas ang baso. Hindi niya alam kung gaano kaseryoso ang babae. Ganoon pa man ay masaya siya. Cheers! More birthdays to me. At sana'y humaba ang relasyon nating dalawa. Masayang sabi niya. Sabay nilang nilagok ang alak mula sa kopita nila. Hindi pa nagtagal ay lasing na sina Adonis at Hiyas. Para bang wala na sila sa tamang wisyo. Kaya ang simpleng halika ng dalawa ay nauwi sa isang mainit na pagniniig. Kinabukasan ay parehong masakit ang ulo na bumangon sina Hiyas at Adonis. Nagulat pa sila dahil sa itsura nilang dalawa. Si Hiyas ang unang nakabawi. Pinakiramdaman niya ang sarili kung nagsisisi ba siya na ibinigay ang sarili kay Adonis. Pero wala siyang makapangpagsisisi roon. Hey, ayos ka lang ba? Did I hurt you? May pag-aalala sa boses na tanong ng lalaki sa kanya. Ayos lang ako. Medyo may konting kirot pero kaya ko naman. Siguro ipagluto mo nilang ako ng sopas at sumasakit ang ulo ko. Sagot niya sa lalaki. Okay, love. I'm sorry kung hindi ako naging gentle sa'yo kagabi. Pero aalagaan kita hanggang sa bumuti ng pakiramdam mo. Salamat. Kailangan ko lang uminom ng pain reliever at magpahinga para mawala ang sakit ng katawan ko. I will buy you clothes. Hintayin mo na lang ako rito, okay? Umalis nga si Adonis para bumili ng gamit niya. Pagbalik nito ay may dala na rin itong sopas at pain reliever. Mabilis naman siyang gumaling dahil magaling ang nag-alaga sa kanya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Nagpasya silang dalawa na ilihim lang ang relasyon dahil ayaw nilang dumugin sila ng mga katanungan. Isa pa, gusto ni Adonis na manatiling pribado muna dahil kapag marami nang nakakaalam, ay marami ring makikisawsaw. Love,
Naayos mo na ba ang papers ni Mr. Aquino? Kailangan ko ng pirmahan yon para sa launching ng bagong medicine for cancer. Tanong ni Adonis sa kasintahan. Isa kasi ang Guerrero's Pharmaceutical Laboratory sa mga high-tech laboratory sa buong bansa. At ang kanilang priority ngayon ay ang gumawa ng medisina laban sa cancer. And they are hoping that their research was enough to launch the medicine. Naayos ko na po, sir. I will send it to your email. Mabilis na sagot ni Hiyas. Kapag nasa opisina sila, ay siya lang ang tumatawag dito na love. Mas gusto nitong manatili ang professionalism sa kanilang dalawa. Thank you, and I love you. I love you too. Mamaya ng landian, marami pa tayong trabaho. Saway ni Hiyas sa kanya, kaya hindi niya napigilang tumayo at halikan ito sa labi. Siya namang bukas ng pinto ng opisina ni Adonis. Nakatayo roon ang papa niya. What's the meaning of this, Adonis? Are you dating your secretary? Malakas na sigaw ng papa niya. Agad na naghiwalay ang mga labi ni na Adonis at Hiyas. Papa, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa ama. I'm here para sana ibigay ang regalo namin ng mama mo nung birthday mo. Pero mukhang ikaw ang may pasurpresa sa amin ng mama mo. Matalim nitong tiningnan si Hiyas. Good morning, sir. Tila napapahiyang bati ni Hiyas sa papa niya. Hindi lang pala pagiging sekretarya ang ipinasok mo. Maging ang landiin ng anak ko ay kinarir mo na rin pala. Walang prenong patutsada ng papa niya sa babae. Papa, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Hiyas. Hindi siya katulad ng ibang babae. Talaga? Alam mo, Adonis, sa katawang meron ka, walang babaeng papatol sa'yo. Pero dahil may pera ka, yun na lang ang hahabulin nila sa'yo. At alam kong pera din ang habol ng babaeng yan. Mark my word, Adonis, iiwan ka rin niya para sa pera. Wika ng kanyang ama bago lumabas mula sa kanyang opisina. Nagkatinginan na lang sila ng kasintahan. Niyakap niya ito at humingi ng pasensya sa inasal ng kanyang ama. Isang linggo pagkatapos ng insidenteng iyon sa loob ng opisina ni Adonis, ay medyo dumistansya muna si Hiyas sa lalaki. Ayaw niyang isipin ito na pera lang talagang habol niya rito. Mahal niya si Adonis at hindi ang pera nito. Isang hapon habang papauwi siya sa kanilang bahay, ay hinarang siya ng isang itim na kotse. Lumabas si Mr. Guerrero sa sasakyan. Pwede ba kitang makausap? Sandali lang naman. Tanong nito. Ano po bang pag-uusapan natin, sir? Gusto kong iwanan mo ang anak ko. Leave him, and I will give you 2 million pesos. Alam ko namang pera lang ang habol mo sa anak ko. Heto ang pera. Layuan mo siya. Iniabot ni Mr. Guerrero sa kanya ang isang brown envelope na alam niyang naglalaman ng pera. Kinuha niya iyon at tiningnan ng loob. Malaking pera nga iyon, pero hinding-hindi niya ipagpapalit ang pagmamahal niya kay Adonis para lang sa pera. Sa'yo na po yung pera niyo, pero hindi ko hihiwalayan si Adonis. Mahal ko siya. Itinapon niya pabalik kay Mr. Guerrero ang pera nito. Nagmamatigas ka ba? Grasya na nga ang lumalapit sa'yo. Ayaw mo pa? Ano bang gusto mo? Ang mawala ng mana ang anak ko dahil sa katigasan mo? Anak niyo si Adonis. Bakit niyo siya tatanggalan ng mana? Dahil sa'yo. Kapag patuloy kang nagmatigas, ay mawawalan siya ng mana. At kahit sentimo, ay wala siyang makukuha mula sa amin. Ang sama niyong ama. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. It's your choice. Ano, iiwan mo ba ang anak ko at kukunin mo itong pera? O ipagpipilitan niyo ang relasyon niyo at tatanggalan ko siya ng mana? Mamimili ka lang naman sa dalawa eh. Hindi nagpapatinag na wika ni Mr. Guerrero. Napakuyom ng kamao si Hiyas. Wala siyang pagpipilian kundi ang wag mawala ng mana si Adonis. Ngunit hindi niya ipagbibili ang pagmamahal niya rito. Mas mabuting siya na lang ang magsakripisyo kaysa ito. Iiwanan ko po si Adonis, pero hindi ko tatanggapin ang pera niyo. Ipangako niyo lang na hindi niyo tatanggalan ng mana si Adonis. Nanghihina man,
ay taas noon niyang sabi kay Mr. Guerrero. Hindi na rin naman iyon tungkol sa mana, kundi tungkol sa magiging buhay ni Adonis kung siya ang pipiliin nito. Malaki na ang hirap ng nobyo niya sa kumpanya at hindi tamang mapatalsik ito ng dahil lang sa kanya. May isang salita ako. Anito at saka siya tinalikuran. Pag-alis ni Mr. Guerrero ay siya namang tulo ng luha mula sa mga mata niya. Patawarin mo ko, Adonis. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Bulong niya sa hangin. Makalipas ang 3 taon ay muling bumalik si Adonis sa Pilipinas. Simula nang iwan siya ni Hiyas at ipagpalit sa pera mula sa kanyang ama, ay doon niya napagtanto na hindi totoo ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay isang emosyon na paglalaruan ka lamang at sasaktan. Sir Adonis, ikaw na po ba yan? Tanong ni Mang Nestor sa kanya. Ito ang sumundo sa kanya sa airport. Yes, Mang Nestor. Ako po si Adonis. Hindi na ako ang matabang iniinsulto ng lahat at sinasaktan. Ibang Adonis na po ang kaharap niyo ngayon. Malamig na sagot ni Adonis sa driver. Talagang nagbago ka na nga, iho. Maging ang pananalita mo ay nagbago na rin. Hindi lang hitsurang iba na sa'yo. Maging ang ugali mo. Sana lang ay katulad ka pa ng dati. Hindi na po yun mangyayari, Mang Nestor. Dahil matagal ko nang inilibing sa limot ang dating Adonis. Napapailing na lang si Mang Nestor at pinagbuksan na siya ng pinto ng sasakyan. Dumiretso sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngayon na maganda na ang katawan niya at hindi na siya mataba, ay proud na ang mga ito sa kanya. Tumami rin ang mga kaibigan niyang puro naman peke. May uni ko, iho. Nandito ka na. Welcome home, anak. Bati sa kanya ng ina at mahigpit kaagad siyang niyakap nito. Bakit niyo ako pinatawag, Mama? Walang gana niyang tanong sa ina. Grabe ka naman sa akin, iho. Sana man lang ay kinumusta mo ang mama mo. Halos 5 buwan na rin nung huli tayong nagkita sa New York. Para namang hindi mo ko na-miss. Mama, huwag na po tayong magplastikan pa. Naging maganda lang naman ang trato mo sa akin nung pumayat na ako at gumanda ang katawan. Anak, hindi naman yun sa ganon. Just tell me kung anong kailangan niyo sa akin para makapagpahinga na ako sa kondo ko. Walang emosyon na wika niya sa ina. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Iho, mabuti naman at nandito ka na. Ipinatawag ka namin ng mama mo kasi may ginawa kaming welcome party para sa'yo. Imporma ng kanyang ama. Hindi po ako a-attend, Papa. I'm busy. Trabaho ang ipinunta ko rito at hindi party. Anak, maraming malalaking businessman ang inimbitahan ko sa party. Mas lalago pa ang negosyo natin kapag nakilala ka nila. You're going to be the president of Guerrero's Pharmaceutical Laboratory. You need to be there. May halos inis na sabi ng kanyang ama. Okay, fine. Pupunta ako sa party na yan. Just tell me kung saan at kailan. Aalis na ako. Kailangan ko pang magpahinga. Paalam niya sa mga magulang. Adonis, iho, bakit hindi ka nalang dito sa bahay matulog? Malinis naman ang kwarto mo. Suhestyon ng mama niya. This house is suffocating me, Mama. Imbis na maganda ang tulog ko, ay baka bangungutin pa ako. Ani Adonis sabay talikod sa mga magulang. Walang nagawa ang mga ito, kundi ang bumuntong hininga na lang. Samantala, sa bahay ni Nahiyas ay malakas na iyak ni Athena ang nagpatarantas sa kanya. Dali-daling pumasok si Hiyas sa loob ng bahay para silipin ang anak. Nang malaman niya na buntis siya, ay nagpaalam siya sa mga magulang na magtatrabaho sa ibang lugar. Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay lalayo siya upang itago ang pagbubuntis niya. Baka kasi kapag nalaman ng pamilya ni Adonis na buntis siya, ay kunin ng mga ito ang bata o baka ipalaglag. Sa takot niya ay lumayo na lang siya. Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ni Hiyas sa anak na nasa duyan. Nang hawakan niya si Athena ay mainit ito. May lagnat ka?
Kanina maayos ka lang naman Diyos ko, sana naman sinat lang to. Panalangin niya. Maliit pa lang ang kita niya mula sa pagtitinda ng banana Q at hindi sapat ang kinikita niya para sa kanilang mag-ina. Isinayaw-sayaw ni Hiyas ang anak hanggang sa makatulog ito. Pero hindi pa rin nawawala ang lagnat ng bata. Kaya imbis na magtinda, ay nakisuyo na lang siya sa kaibigan at kapitbahay na si Lotlot na ito na munang maglako ng banana Q at may lagnat si Athena. Pinunasan niya ang buong katawan ng anak gamit ang basang bimpo. Pero hindi pa rin talaga nawawalang lagnat nito. Nakita niya ring may tumubong kulay pula sa katawan ng anak. Nagpapanik na si Hiyas nang dumating ang kaibigang bakla na si Tera. Beshi, bakit ka namumutla? Tanong nito sa kanya. Si Athena nilalagnat at may pulang marka sa katawan. Kanina pang lagnat niya pero hindi pa rin bumababa. Sagot niya sa kaibigan. Nako, uso pa naman ang dengue sa lugar natin, Besh. Halika na at dali natin siya sa ospital. Tera, wala naman akong pera para dali ng anak ko sa ospital. Alam mo namang walang-wala ako Last month lang nagkasakit din na itong inaanak mo. Ubus ang ipon ko. Nako, huwag kang mag-alala at sagot ko na muna si inaanak. Bukas na natin pag-isipan kung paano tayo kukuha ng pera. Ang importante sa ngayon ay ang kaligtasan na maganda kong inaanak. Sandali lang at aayusin ko ang mga gamit ni Athena. Mabilis ang naging kilos ni Hiyas at ilang sandali pa ay nasa isang private hospital na sila. Hindi na sila tinanggap ng public hospital at punong-puno ng pasyente. Na-admit nga si Athena at dengue ang naging resulta ng test nito. Kaya naman, problemado si Hiyas. Diyos ko naman, bakit ba ito nangyayari sa akin? Naging mabuti naman ako Bakit kailangang anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Tanong niya sa Diyos. Beshi, ano ka ba naman? Lahat ng nangyayari sa atin ay may plano ang Diyos. Kaya manalig ka lang. Nandito naman ako. Tutulungan kita. Pagpapalakas ni Tera sa loob niya. Salamat Simula pa noon ay ikaw na talagang naging sandalan ko. Kung hindi mo siguro ako nakita sa lansangan noon at tinulungan, siguro hanggang ngayon ay palaboy-laboy pa rin ako kasama ang anak ko. Ikaw naman? Nagdadrama ka na naman dyan Masaya naman ako at nariyan kayo ng inaanak ko. Kayo na ang pamilya ko. Dahil kayo, tanggap niyo ako kung ano at sino ako. Payakap nga, Beshi. Aniya at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Kinabukasan ay problemado si Hiyas dahil sa malaking bayarin sa ospital. Maraming lab test ang ginawa sa anak niya at naka-private room pa ito. Ngunit mabuti na lang ay naging maayos ng lagay nito. Beshi, paano ko babayaran ng ospital? Baka hindi kami makalabas nito. Nag-aalala niyang tanong sa kaibigan. Huwag ka mag-alala, Beshi. At kaya natin to. Tutulungan kita. Mamaya pala ay may trabaho ako. Kulang kasi ng waitress kaya naghahanap pa si boss. Ikaw na lang kaya. Malaki ang sahod, Beshi. Isang gabi lang, pero 3 ang ibibigay sa'yo. Ani Tera sa kanya. Hindi ba't parang ang laki naman para sa isang gabi? Baka naman illegal yan Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Malaki lang ang event kaya malaki ang pasahod. Basta bawal lang magkamali at laging dapat ay maganda tayo. Go ako, Beshi. Pero sino ang magbabantay kay Athena? Hindi ko siya pwedeng iwanan ng walang bantay. Si Lotlot. So is ni Tera. Maaasahan naman yon. Ayaw pa niya? Di aircon ng kwarto ng bagets, kaya hindi siya maiinitan. Ikaw nang magsabi kay Lotlot, please. Nahihiya na rin ako ron. Balitaan mo agad ako, Beshi. Sayang din ang 3,000 na sahod. Plus 3,000 sa akin, Beshi. Diba? May 6,000 pesos na tayo. Masayang wika ni Tera at niyaka pa siya. Salamat talaga, Tera.
Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Naiiyak na wika niya sa kaibigan. Huwag ka na nga magdrama dyan. At hindi ka si Vilma Santos, no? Walang himala. Biro niya sa kaibigan. Hoy, gaga! Nora Honor yan! Ay, sorry naman. Sabay pa silang nagkatawanan. Sa kabilang banda naman ay handa na si Adonis para sa welcome party para sa kanya. Kahit ayaw niya, ay wala naman siyang magagawa. Pabor din iyon sa kanya dahil marami siyang makukuhang bagong investors. Iho, handa ka na ba? Ayos ka lang? O baka naman gusto mong uminom muna ng wine? Masuyong tanong ng kanyang ina. Handa na po ako, Mama. Kanina pa. At hindi ko na kailangan ng wine. I'm fine. Sagot niya. That's good. Matutuwa na naman ang papa mo dahil marami kayong makukuhang malalaking kumpanya. And our company will be known all over the world. Yeah, ako ang dahilan kaya patuloy na lumalago ang kumpanyang ito. At ako ang may pinakamalaking shares. Dahil doon, ay hindi niyo na ako makokontrol. Adonis, huwag mo nga kaming pagsalitaan ng ganyan. Ginawa lang namin ang mga yun para sa'yo. Para sa kabutihan mo. Kabutihan ko? O para sa kumpanya ninyo? Adonis, huwag mo nga pagsasalitaan ng ganyan na mama mo. Wala kang galang? Sigaw ng kanyang ama. What? Noon, hindi ako pwedeng humindi sa inyo. Bakit? Kasi mataba ako. Wala pa akong self-confidence. Noon ba sineselebrate niyo ang birthday ko? Ang graduation ko? Hindi, di ba? Dahil mataba ako. Ngayon na nagpapayat na ako at maganda na ang katawan ko, ay sa kanyo pa ako itinuring na anak? Well, hindi niyo na ako makokontrol ngayon. May sarili akong isip. I can do whatever I want without your consent. Aniya sa mga magulang at saka tinalikuran ng mga ito. Narinig niya pa ang pagtawag sa kanya ng ina, ngunit hindi na niya ito pinansin. Hindi siya rebelding anak. Kahit kailan ay hindi siya sumagot ng pabalang sa mga ito. Kahit alam niyang ikinahihiya ng mga ito ang itsura niya. Ang pagre-rebelde niya ngayon ay hindi rin dahil lang sa pagbabago ng trato ng mga ito sa kanya matapos niyang ayusin ang itsura. Ang mas malalim na dahilan ay ang pangingialam ng mga ito sa relasyon nila noon ni Hiyas. Agad na ipinilig niya ang ulo ng maalala ang babae. Wala itong karapatang pumasok sa isip niya matapos siyang traidorin nito. Hindi nagtagal ay ipinakilala na siya ng kanyang mga magulang sa mga bisita. Winelcome siya ng lahat ng nandun. He knows that all the people there are fake. Natutunan niya ng maging plastic sa mga taong hindi totoo sa kanya, lalo na sa mundo ng negosyo. Ang boring naman ng party. Gusto ko nalang umuwi at matulog sa bahay. Bulong niya sa sarili. Kanina pa kasi siya pagod sa pakikipag-usap sa mga businessman ding katulad niya. Sa paglilibot ng mga mata niya, ay nakita niya ang babaeng hindi niya inaasahang makita. Kapag sineswerte ka nga naman, hindi ko na pala kailangan pang hanapin ang babaeng pahihirapan ko dahil kusa na siyang lumalapit sa akin. Aniya sa isip, isa sa mga pangako niya sa sarili na pahihirapan niya ang babaeng nanakit sa kanya at pinaniwala siyang totoo ito sa kanya. Konting barya lang palang makakapagpatiklop dito. Pasimple siyang lumapit kay Hiyas. May kausap ito at hindi sinasadyang narinig niya ang dalawa. Beshi, paano ba yan? Ikaw nang bahala rito at aalis na ako. Pasado 10:00 na. Sigurado akong hinahanap na ako ni Athena ngayon. Paalam ni Hiyas sa baklang kasama. Okay, sige. Mag-iingat ka ha. Ako na ang kukuha sa sahod mo mamaya. Kunin mo muna itong 1,000 para may magamit ka sa ospital. Uwi ka ng kausap nito. Salamat talaga, Beshi ha. Bye. Kumaway na si Hiyas at mabilis na lumabas ng function hall. Sinundan niya ang babae kahit na nakasakay na ito ng taxi. Saan ka ba pupunta, Hiyas? Mukhang nagmamadali ka. Sa isip-isip ni Adonis habang sinusundan ng babae. Huminto ang taxing sinasakyan nito
sa entrance ng isang private hospital. Anong ginagawa ni Hiyas dito? May sakit ba siya? Nakaramdam siya ng awas sa babae. No, hindi ako dapat maawas sa kanya. She hurt me at hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. I will make sure na magbabayad siya. Parang baliw na kontra niya sa sarili. Mabilis siyang lumabas mula sa kotse at patuloy na sinundan si Hiyas. Mabuti na lang talaga at sa hagdan dumaan ang babae at hindi sumakay ng elevator. Pumasok ito sa isang silid. Hindi niya makita ang loob dahil nakasara. Mabuti na lang at may lumabas mula sa silid, kaya naman ay nagtanong siya. Excuse me, pwede bang magtanong? Sino ang pasyente dyan sa nilabasan mong silid? Nakangiti niyang tanong sa dalagita. Ngumiti naman ito pabalik sa kanya. Si Athena po, Kuyang Pogi. Sagot ng babae. Sinong Athena? Matanda na ba siya? Hindi po. Baby pa po siya. Anak ni Ate Hiyas. Anak? Ilang taon na bang baby? Mga 2 years old na po si Athena. Salamat Wala po yun. Pero sino po ba kayo? Hindi. Akala ko lang ay kilala ko yung pumasok na babae sa kwarto na yan. Mali pala ako. Pagsisinungaling niya. Hindi niya rin kasi alam talaga kung ano ang sasabihin. Tumango ang babae at tumalikod na. Bigla naman siyang binundol ng kaba. 2 taon ng bata? Posible kayang buntis siya nang iwan niya ako? Anak ko nga ba si Athena? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Bumuga siya ng hangin at nilakasan ng loob. Isa lang ang makakasagot sa tanong ko. Si Hiyas. Kailangan ko siyang makausap. Itinulak niya ang pinto. Nakatalikod sa kanya si Hiyas kaya hindi siya nito napansin agad. May nakalimutan ka ba, Lot-Lot? Tanong nito sabay lingon sa kanya. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng babae na makita siya. Napatayo pa talaga ito. Adonis? Anong ginagawa mo rito? Kulat na tanong nito sa kanya. Ngunit ang batang babae na nakatingin sa kanya ang umagaw ng kanyang interes. Sino ang batang yan, Hiyas? Tanong niya sa babae. Nagulat man na makilala siya ni Hiyas sa kabila ng pagbabago ng katawan niya, ay mas nanaig pa rin ang kuryosidad niya sa batang babae na ngayon ay ngumingiti na sa kanya. Si Athena yan, Adonis. Anak natin. Agad na lumipad ang kanyang tingin kay Hiyas. Anak natin? Pero bakit ngayon mo lang sinabi? Nang umalis ako, hindi ko alam na buntis ako. Nalaman ko na lang na magdadalawang buwan ang tiyan ko. Itinago mo siya sa akin dahil nahihiya ka, hindi ba? Ikinahihiya mo ko at ang masaklap pa ay pera lang ang habol mo sa akin. Hindi totoo yan, Adonis. Hindi pera ang habol ko sa'yo. Alam yan ng papa mo. Pwede bang tigilan mo na ako sa mga kasinungalingan mo? Tama nang niloko mo ko. Tapos malalaman ko pang may anak pala tayo. Wala kang puso, Hiyas. Alam mo ba yun? Adonis, hindi kita kailanman niloko. Maniwala ka sa akin. Sa pagtatago mo pa lang sa anak ko ay niloko mo na ako. Tama na. Huwag mo na akong paikutin pa. Kung noon ay nadadala mo ko sa peke mong pagmamahal sa akin, ngayon ay hindi na. Kita mo naman, hindi na ako ang dating Adonis na kilala at niloko mo. Mama! Mama! Umiyak ng malakas si Athena. Mukhang natakot ito sa pagtaas ng boses niya. Nakaramdam naman siya ng inis sa sarili. Nakalimutan niyang kasama nila ang kanilang anak. Shh! Tahan na, anak. Gutom na ba ang baby ko? Wait lang at ipagtitimpla ka ni Mama, okay? Pagpapatahan ito sa anak nila. Habang nagtitimpla ng gatas ng babae, ay nilapitan niya ang bata. Baby. Tawag niya dito pero bigla na lang itong umiyak, kaya naman nagpanik siya. Mabuti na lang at lumapit agad si Hiyas sa kanila.
O ito na ang milk anak ko. Dede ka na. Bakit siya umiyak nang lumapit ako? Ngumiti naman siya kanina sa akin Tanong niya rito. Huwag ka kasing sumigaw. Kaya natatakot siya dahil sumigaw ka. Akala niya tuloy ipinagalitan mo. Kaya iyan, umiyak at ayaw nang lumapit sa'yo. I'm sorry anak. Galit lang si Daddy. Pero hindi naman ako galit sa'yo. Baling niya sa bata. Hindi niya alam kung naiintindihan siya nito. Ang naiintindihan lang niya ng mga sandaling yon ay ang puso niyang hindi man lang nagduda nang sabihin ni Hiyas na anak nila ang bata. Tila ba may nagsasabi sa kanyang walang dapat na ipagduda. Damang-dama niya ang koneksyon nila ng bata. Hayaan mo na at bukas ay hindi na yan matatakot sa'yo. Basta wag ka lang sumigaw. Iyan natulog na. Bakit siya na ospital? Imbes ay tanong niya sa mahinang boses at baka magising ang bata. Nagka-dengue kasi siya kaya isinugod ka agad namin ni Tera kagabi rito sa ospital. Tugon nito. Saan ba kayo nakatira at nagka-dengue ang anak ko? Sa squatters area, syempre. Alangan namang sa subdivision kami. Wala naman akong pera. Kung makapanghusga ka rin hindi kami kasing yaman mo na hindi pwedeng dapuan ng lamok. Inis na sabi nito sa kanya. What? Ano bang ginawa mo sa perang ibinigay ng papa ko sa'yo? Wala nga kasi akong tinanggap na pera mula sa kanya. Giit nito. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Di kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Sagot ko nang bayarin ni Atina rito sa ospital. At pagkalabas nyo, ay sa bahay ko na kayo titira. Ano? Hindi pwede. Bakit hindi? Anak ko si Atina Hiyas. May karapatan ako sa kanya. Kung ayaw mong sumama, di kukunin ko na lang ang anak ko. Kunot ang noong sabi niya. Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko. Pagmamatigas ng babae. Kukunin ko ang anak ko sa ayaw mo man sa gusto. Mas may kakayahan akong buhayin at palakihin siya ng mas maayos. Sandaling natahimik si Hiyas. Alam niyang panalo na siya at sa loob ng kanyang pamamahay ay pahihirapan niyang babae. Maghihiganti siya rito. Papayag lang ako sa gusto mo kung isasama natin si Tera. Wala siyang pamilya at siya rin ang kumupkup sa akin nung nagbubuntis pa ako kay Atina. Maya-maya ay sabi ni Hiyas. Wow ha? Ikaw pa talagang may ganang mag-request. Para kang walang ginawang kasalanan. Bulong niya. Anong sabi mo? Okay, mas mabuting ang isama natin yung kaibigan mo. Dahil magiging alipin kita sa pamamahay ko. Alipin? Hoy, hindi nito na ituloy ang sasabihin ng umiyak ang kanilang anak. Bukas na lang tayo mag-usap, Adonis. Sa ngayon ay kailangan ko munang magpahinga. Ilang sandali pa nga ay nakatulog na si Hiyas katabi ng kanilang anak. Kung hindi mo lang ako niloko nun, siguro masaya tayo ngayon. Pero wala Katulad ka rin ng iba na bibili ng salapi. Malungkot na bulong ni Adonis. Nilingon niya ang couch at doon ay nahiga. Pagod ang katawan niya, kaya madali siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising si Hiyas dahil sa tili ng kaibigang si Tera. OMG! Sino ang gwapong nilalang na to? Patiling tanong ni Tera sa kanya nakagigising lang. Ang bibig mo naman, Tera. Tulog pa si Atina Saway niya sa kaibigan. Sino bang gwapong yan? Bakit siya kamukha ni... OMG! For the second time? Siya ang papsi ng inaanak ko? Oo, si Adonis. Hinaan mo boses mo, tulog pa yung tao. Bagay talagang pangalan niya sa kanyang itsura. Kaya pala parang model itong bagets natin May pinagmanahan. Para mo namang sinabi na wala akong ambag. Aniya rito habang tinitingnan ito ng masama. Ay naku, Beshi. Malaki ang ambag mo, no? Ikaw ang nagluwal sa kanya rito sa mundo. Iyon nga lang ang ambag mo, Beshi. Pabirong sabi ni Tera. Ang sama mo. Nakita mo lang tatay ni Atina bumaliktad ka na. Kunwari ay pagdadrama niya. Good morning.
How's my daughter? Tanong agad ni Adonis pagising. Nagkatinginan naman silang magkaibigan. Tulog pa. Nagising na kanina pero dumede lang at natulog na ulit. Sagot niya. Hi, Pogi. Ako pala si Tera. Kaibigan ni Hiyas at ninang ni Athena. Singit na pakilala ni Tera sa sarili. Adonis, tatay ni Athena. Pagpapakilala rin ng lalaki. Halata nga, manang-mana sa iyong anak mo. Para kayong pinagbiyak na prutas. Bunga yun, gaga. Bulong niya. Same lang yun, no? Papa Pogi, bakit walang good morning kay si Beshi ko? Hindi ba't mami siya ni Bagets? Hoy, Tera, magtigil ka nga. Wala na kaming relasyon ni Adonis. Pagiging magulang na lang ni Athena ang papel namin. Saway niya sa kaibigang intrigera. Tera, right? Nasabi na ba sa'yo ni Hiyas na sa bahay ko na kayo titira? Ha? Talaga? Pero bakit sa'yo na kami titira? Magli-live-in na tayong tatlo? Threesome? Diyos ko, I'm innocent. Tili ni Tera kaya naman dinagukan niya ito. Tigilan mo yung kaartihan mo, Tera. Kadiri ka. At saka, napag-isip ko na rin na mas mabuting sa kanila muna tayo habang nagpapagaling pa si Athena. Ano sa tingin mo? Gora ako, Beshi. Mukha namang mabait si Papa Pogi eh. Salamat, Beshi. Niyakap ni Hiyas si Tera. Malakas namang tumikim si Adonis kaya naghiwalay silang dalawa. Inirapan na lang niya ito nang makitang matalim ang mga matang nakatingin ito sa kanya. Ibinigay naman ni Tera kay Hiyas ang sahod nitong 3,000. Ibinigay niya ang 1,000 kay Lotlot dahil sa pagbabantay nito kay Athena. Wala na rin naman siyang dapat na problemahin dahil sagot na ni Adonis ang bayarin nila sa ospital. Halos 1 linggo rin na-confine si Athena sa ospital. Nakikipaglaro na rin ito kay Adonis na labis nang ikinatuwa ng huli. Ngayon nga ay nasa bahay na sila ng lalaki. Malaki ang bahay nito. Mukhang bagong gawa lang yon dahil wala pang masyadong gamit. Ang bahay naman ni Tera sa Cavite ay pinatirhan muna nito sa isang kakilala. Welcome sa bahay ko. Dito sa ground floor ang kwarto ni Athena. Ikaw naman, Hiyas, doon ka sa kwarto ko matutulog. Kailangan ko ng kasambahay, kaya ikaw ang magiging close-in kasambahay ko. Habang si Tera munang bahala sa anak natin. Siya ang kasama ni Athena sa silid. Maliwanag ba? Paliwanag ni Adonis sa kanila. Ha? Magsasama tayo sa iisang silid? Oo. Bakit? May angal ka? Meron. Inis niyang tugon. Hindi pwedeng hindi niya kasama ang anak. Hindi ko alam kung anong trip mo, pero hindi ako sasama sa iyo sa isang kwarto. Kasambahay ang gusto mo? Eh di sa maid quarters ako. Unless may pagnanasa ka pa rin sa akin, kaya gusto mo sa isang kwarto lang tayo. Hoy! Baka masundan niyo agad si Athena. Baby pang inaanak ko. Pero kung dilig-dilig lang naman, ay walang problema. Singit ni Tera sa usapan nila. Tumigil ka riyan. Singhal niya sabay irap sa kaibigan. Walang nagawa si Adonis kundi ang bawiin ang sinabi nito. Hindi naman ito mananalo sa kanya. 1 linggo na ring nakatira ang mag-ina ni Adonis sa bahay niya. Hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin siya kung ano ang pwede niyang gawin kay Hiyas na talagang mahihirapan ito. What if bigyan ko siya ng maraming gawaing bahay? Sa gabi naman ay aakitin ko siya. Bibigyan ko lang siya ng pera para gawing parausan. Pagkausap niya sa sarili habang tinatapik ng hawak na ballpen ng mesa. Nasa opisina siya at dapat na nagtatrabaho. Pero sa bahay lumilipad ang isip niya. Marami siyang gustong gawin kay Hiyas pero hindi niya magawa. Kailangan ko maghiganti sa kanya. Kailangan masaktan siya. Tulad ng pananakit niya sa akin. Muli niyang bulong. Ilang sandali pa ay nag-focus na siya sa kanyang trabaho. Kailangan niya pang magdagdag ng investors at marami silang nire-research na mga makabagong gamot. Hapon na matapos ni Adonis ang kanyang trabaho. Excited na siyang umuwi sa bahay. Gusto niya makita si Hiyas.
Hindi, ang anak nila ang gusto niya makita. Galit siya sa babae at kailangan niya iyong laging ipaalala sa sarili. Dumaan muna siya sa cake shop at sa flower shop. Hindi niya alam pero gusto niyang bilhan ng bulaklak si Hiyas. Binilhan din niya ng teddy bear ang anak. Masaya siyang umuwi ng bahay. Nakita niya ang anak na naglalaro kasama si Tera. "Hi, princess. May pasalubong si daddy sa'yo." Nakangiti niyang bati sa anak. Pagkakita sa kanya ni Athena, ay agad na kumaway ito sa kanya. "Dada! Dada!" Sigaw nito. Agad niyang kinuha ang anak. "May new toy ka na naman. Where's your mama?" "Nasa kusina at nagluluto ng merienda." Si Tera ang sumagot. Ibinaba niya ang anak at ibinigay rito ang bagong laruan. "Puntahan ko muna si Yas." Paalam niya kay Tera. "Wow! May pa-flowers and cake pa. Haba ng hair ni Bashi." Kinikilig na wika ni Tera. Hindi na lang niya ito pinansin. Nakita niya nga si Hiyas sa kusina at inaayos ang mga pagkain sa mesa. "Hi, flowers for you." Aniya at ibinigay sa babae ang isang bouquet. Gulat siya nitong tiningnan. "Salamat, hindi ko na sana nag-abala pa." Parang nahihiya nitong saad. "Huwag kang mag-alala at suhol ko lang yan sa'yo. Pati na rin itong chocolate cake." "Suhol?" "Oo, maglaba ka bukas ng mga damit ko. Isali mo na rin ang mga kurtina at comforter. Okay?" "Wala namang problema. Ako nang bahala sa labahin mo bukas." "At dahil wala naman tayong kasambahay, ay ikaw na rin na maglinis nitong bahay. Si Tera, hayaan mo na siyang mag-alaga sa anak natin. Ayos lang ba yun sa'yo?" Seryoso niyang tanong. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Wala namang problema sa akin. Hindi naman ako magiging pabigat dito. Mas okay na rin na pagtrabahuhan ko ang pagtira ko rito, para wala ka namang masabi." "Mabuti naman kung ganon. Magpapadeliver na lang ko ng lechong manok at pansit malabon. Paborito mo yon, hindi ba?" "Oo, magmerienda ka na muna." Aniyaya nito sa kanya. "Thanks." Kumuha siya ng isang basong juice at hotcake. "Hatid ko muna ito sa labas." Paalam ng babae. Tumangulang siya. Pag-alis nito ay napabuga siya ng hangin. Malakas ang tibok ng puso niya kapag nasa malapit lang si Hiyas. Ngunit hindi siya pwedeng mahulog dito. Dapat ay si Hiyas ang mahulog sa kanyang kamay. Hindi siya pwedeng matalo sa kanilang dalawa. Dapat ko siyang akitin. Kapag hulog na siya sa akin, ay saka ko siya iiwanan. Kukunin ko ang anak ko at isasama sa ibang bansa. Kahit kailan ay hindi na niya kami makikita pa. Pagpaplano niya ng masama sa isip. Kinagabihan ay maagang nakatulog si Athena. Nakakatuwa na rin talaga ang bata dahil malakas ng kumain at pagkatapos kumain ay agad nang inaantok. Pihadong mananaba ang anak niya. Tulog na rin si Tera, kaya lumabas muna si Hiyas mula sa silid. Hindi siya makatulog, kaya iinom siya ng gatas. "Tulog na ba ang anak ko?" Halos mapatalon sa gulat si Hiyas nang magsalita mula sa likuran niya si Adonis. Kumukuha siya ng gatas mula sa ref nang bigla na lang itong magsalita. "Oo, tulog na si Athena." Sagot niya. Ngaling-ngaling dagukan niya ang lalaki dahil sa gulat. "Mabuti naman kung ganun. Masakit ang katawan ko, kaya kailangan ko ng masahe. Marunong ka namang magmasahe, hindi ba?" Tanong nito sa kanya. "Susubukan ko." "Mabuti naman. May peppermint oil ako. Yun ang gamitin mong pang-massage sa akin." "Opo, kamahalan." Inis niyang tugon. Napilitan siyang sumama sa silid ng lalaki. Mabuti na lang at dim light. Hindi masyadong makikita ang pamumula ng mukha niya. Walang damit pang itaas si Adonis, kaya kitang-kita ang mamasel nitong katawan. Umupo siya sa gilid ng kama at panay ang lunok dahil sa init na nararamdaman. Hindi niya alam kung init dahil sa peppermint oil o dahil sa magkadikit ang kanilang mga balat. Alinman sa dalawa ay ayaw niya sa pakiramdam na iyon.
Parang ipinagkanulo niya ang kanyang sarili sa apoy. Halos hindi humihingang minasahe ni Hiyas ang likuran ni Adonis. Matigas ang muscle nito. Halatang alaga sa exercise. Talagang nagbago na ito. Hindi na ito ang Adonis na kilala at minahal niya noon. Hoy Gaga, hanggang ngayon ay mahal mo pa rin naman. Sigaw ng utak niya. Mahal pa nga pala kita kahit nag-iba ka na. Bulong niya sa lalaking nakatulog na. Naghihilik na ito, kaya alam niyang tulog na ito. Inayos niya ang kumot sa likod nito at agad na ring lumabas mula sa silid. Kinabukasan ay maagang nagising si Hiyas. Marami kasi siyang gagawin. Hindi man siya nakatulog ng maayos na nagdaang gabi, ay wala siyang pagpipilian. Siya ang kasambahay roon. Yun ang gustong ipamukha ni Adonis sa kanya. Hindi sa wala siyang pride, pero gusto niyang mabuhay sa maayos na environment ang anak niya. Paano kung magkasakit na naman si Athena? Hindi pa nga sila nagtatagal sa bahay ng ama nito, pero napapansinan niya ang pagbabago sa anak niya. Hindi na ito sakitin tulad noon. Ayaw man niya sa trato sa kanya ni Adonis, ay magtitiis siya para sa anak niya. Good morning anak ko. Bati niya sa anak. Mama! Mama! Masayang sigaw ni Athena. Kinuha niya ito kay Tera. Beshi, araw-araw tayong blooming Nadidiligan ka no? Maagang pakikimarites ng kaibigan niya. Anong dilig ang pinagsasasabi mo? Walang nangyayari sa amin ni Adonis. Ikaw talaga? Ay, wala pa ba? Baka soon may mangyari na sa inyo. May inaanak na naman ako. Alam mo, Beshi, nagbago na si Adonis. Hindi na siyang Adonis na kilala ko. Parang ibang tao na siya. Magbabago talaga yon? 3 taon ba naman kayong hindi nagkita, hindi ba? Ay naku, Beshi. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Marami pa akong gagawin, kaya kumain na tayo. Imbes ay aya niya rito. Pagod na pagod si Hiyas dahil sa dami ng trabaho. Pagkatapos nilang mag-agahan ay naglinis na siya. Pero parang hindi na uubos ang mga gawain. Hindi pa siya pwedeng magpahinga dahil isasampay pa niya ang 2 comforter. Hay nako, ang bibigat pa naman ng mga yon. Pero dapat kong kayanin. Ayoko namang may masabi si Adonis sa akin. Aniya sa sarili. Nagpunta na siya sa laundry room at kinuha ang mga comforter nang bigla siyang nadulas. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay agad na napahiga si Hiyas sa tiles na sahig. Tumama sa plastik na upuan ng bewang niya, kaya napaigik siya sa sakit. Aray! Tera! Tera! Tulungan mo ko! Malakas na sigaw niya, ngunit hindi siya narinig ng kaibigan. Pilit siyang gumalaw, pero mas lalo lang sumiti ang sakit sa kanyang bewang. Tera! Tulungan mo ko, please! Halos umiiyak ng sigaw niya. Hiyas! Hiyas! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Adonis na kapapasok lang sa laundry room. Narinig yata nito ang kanyang sigaw. Nadulas ako. Dadalhin kita sa ospital. Agad siyang binuhat ni Adonis, pero napapaigik naman siya sa sakit. Nakasalubong nila si Tera na karga-karga si Athena. Tera, dadalhin ko na muna siya sa ospital. Ikaw na munang bahala kay Athena, okay? Bili nito sa kaibigan niya. Sure, Nes. Mag-iingat kayo, ha? Beshi, magpakatatag ka, okay? OA na bili ni Tera sa kanila. Pagdating sa ospital ay agad na pina-x-ray si Hiyas. Namamaga ang bandang puwet niya at bewang. Pero mabuti na lang at wala siyang baling buto. Magalang talaga ang balakang niya. Pinainom naman siya ng pain reliever ng doktor. Dahil sa pagod at sakit ng katawan, ay agad siyang tinablan ng antok. Samantala, ay napatitig naman si Adonis sa natutulog na babae. Nagigilty siya dahil siya naman talaga ang dahilan, kaya nadulas si Hiyas. Ang dami kasi niyang utos dito. Halatang pagod na pagod ito sa trabaho. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Talaga bang mahal mo ko? Totoo ba talaga ang sinabi mo sa akin? O baka naman mali lang ako ng dinig?
Alam mo bang gusto pa kitang pahirapan? Kulang pa ang paghihirap mo dahil sa ginawa mo sa akin. Pero bakit ganito? Bakit nasasaktan ako sa tuwing nasasaktan ka? Baliw talaga ang puso ko. Baliw na baliw sa'yo. Aniya sa natutulog na babae. Ang akala yata nito ay hindi niya narinig ang sinabi nito na nagdaang gabi. Mukhang hindi ko na matutuloy pa ang plano kong paghihiganti sa'yo. Talo na naman ako. Nang araw ring yun, ay pinayagan na ng doktor na makauwi si Hiyas. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Nag-aalala niyang tanong dito. Maayos-ayos naman na. Sorry at hindi ko natapos ang ginagawa ko. Ayos lang. Kukuha na lang ako ng kasambahay para rito sa bahay. Magpahinga ka na lang muna. Salamat. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong may kasalanan ako sa'yo. Pero ginawa ko lang naman ang mga yun para sa'yo. Dahil... Tama na. Huwag ka na munang magpaliwanag. Pag-usapan na lang natin yan kapag maayos ng kalagayan mo, okay? Salamat. Araw ng Sabado, ilang araw matapos maaksidente ni Hiyas, ay nakagagalaw na ito ng maayos. Hindi na rin ito nahihirapang maglakad. Naisipan ni Adonis na yayain ang mag-ina sa mall para ipasyal ang mga ito. Nasa hapag sila at kumakain ng almusal nang magsalita siya. Hiyas, gusto ko sana kayong ipasyal ni Athena. Bilhin niyo ang mga gusto niyo. Kakain din tayo sa labas. Yaya niya sa babae. Hi, kasama ba ako? O family trip lang to? Singit ni Tera sa usapan nila. Of course, kasama ka. Ikaw ang tagabitbit kay Athena. Pabirong sabi niya rito. Wow naman! Alalay lang yarn. Treat mo rin ba ako? Oo. So after nating kumain, ay magbihis na kayo at aalis na tayo. Yay! Masayang wika ni Tera. Napangiti na lang siya at nakikita niyang masaya rin si Hiyas kahit wala ito masyadong kibo. Pagdating naman nila sa mall, ay mamimili muna sana sila. Ngunit nakita ni Athena ang isang playhouse. Nagtoyo ang bata hanggang hindi nila ipinapasok doon. Kaya walang choice si Tera kundi samahan muna ron ang anak niya. Naku Tera, mukhang hindi ka makakasama sa pamimili. Gusto talagang maglaro muna ng inaanak mo. Ani Hiyas kay Tera. Kakainis ka namang bagets ka. Excited akong pumunta rito para makahanap ng fafa. Sinisira mo naman ang diskarte ko bagets eh. Nakanguso na wika ni Tera kay Athena. Kami na lang munang mamimili. Samahan mo muna si Athena sa playhouse. Mamaya ka nilang mamasyal. Sabi naman niya rito. May choice pa ba, Mi? Sige na nga, date na lang muna kayong dalawa. May pakaramdam talaga ang anak nyo. Date ka dyan. Nakasimangot na sabi ni Hiyas. Alagaan mo mabuti ang anak namin ha? Oo naman. Love na love ko kaya ang batang Irene, no? Sige na, mag-date na kayo. Habang naglalakad ay pasimple niyang hinawakan ang kamay ni Hiyas at pinagtiklop iyon. Nagulat naman ito kaya tiningala siya. Ang kamay mo, Adonis. Saway nito sa kanya. Bakit? Hindi pa pwedeng hawakan kita? Tanong niya. Hindi ba't galit ka pa sa akin? Oo, galit ako sa pangiiwan mo sa akin. Pero ina ka pa rin naman ng anak ko, hindi ba? Hindi ko alam kung bakit mo siya itinago sa akin. Isa lang ang dahilan na naiisip ko. Ikinahihiya mo ko. Hindi totoo yan. Kailanman ay hindi kita ikinahiya. Kahit ano pang hitsura mo, kahit pa nga overweight ka, mataba ka, XXL ka, wala akong pakialam. Ang mahalaga ay mahal kita. Mahal kita, Adonis. Mahal pa rin kita. Totoo ba ang pagmamahal mo sa akin? Baka naman nagigilty ka lang dahil sa pang-iiwan mo sa akin nun. Hindi ako guilty. At kung papipiliin mo ako sa naging desisyon ko nun, ay iyon at iyon pa rin ang pipiliin ko. Kita mo naman at malaki ang pinagbago mo. Dahil kung ang pagmamahal ko sa iyo ang pinili ko, ay siguradong hindi ka magiging ganito ka-successful. Anong ibig mong sabihin? Ang desisyon na magpabayad sa ama ko? Naguguluhan niyang tanong. Magpabayad?
Hindi ko kailanman ipagpapalit ang pagmamahal ko sa pera, Adonis. Hindi ako ganun kababaw. Pero nakita ko sa video na kinuha mo ang pera. At tiningnan mo pa nga ang laman. Paano ako maniniwala sa iyong hindi ka binayaran ng papa ko para layuan ako? Nakita mo ba ang buong video? O baka naman yung parte lang na yun ang pinakita sa iyo? Dahil kung yun lang, ay magagalit ka talaga sa akin. Dahil ang akala mo ay kinuha ko ang pera. Mali ka. Bakit hindi mo tanungin ang papa mo? Hingin mo ang video kung saan ay nag-uusap kaming dalawa. Napatitig lang si Adonis kay Hiyas. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Mukhang ginago nga siya ng kanyang ama. Gagawin nito ang lahat magkahiwalay lang sila ni Hiyas. Pagkatapos ng usapan nilang iyon ni Adonis, ay wala na silang imikan. Sinundo na rin nila mula sa playhouse sina Athena at Tera. Lahat na magustuhan ng anak ay binibili ni Adonis. Hinayaan na lang niya at pambawi naman ito iyon sa kanilang anak. Pinapapili rin siya ni Adonis pero nahihiya siya, kaya ito na ang namimili para sa kanya. Habang si Tera naman ay kapalmoks, kuha lang ng kuha ng mga gusto nito. Hinayaan na lang niya ang kaibigan at may pambayad naman si Adonis. Sa labas na sila kumain ng hapunan at pagod na pagod sila sa pag-iikot ng buong mall. Pag-uwi sa bahay ay binihisan niya lang si Athena at nakatulog na rin naman ito, kaya inayos niya ang anak sa crib. Nagtungo siya sa sala, hindi pa rin siya mapakali sa naging pag-uusap nila ni Adonis. Gusto sana niyang kausapin ito, kaya inakyat niya ito sa silid. Ngunit wala ito roon. Samantala, umalis naman si Adonis pagkatapos na maihatid ang mag-ina sa bahay. Pupuntahan niya ang kanyang ama para kausapin ito tungkol sa sinabi ni Hiyas. Napupuno ng galit ang kanyang puso. All this time pala ay pinapaikot lang siya ng ama. Kaya galit siya sa mga ito dahil kinokontrol ng mga ito ang buhay niya. Pagpasok pa lang ni Adonis sa loob ng bahay ng mga magulang, ay agad siyang binati ng ina. "Oh anak, napadalaw ka. Mabuti naman at naisipan mong dalawin kami." Nakangiting bati ng mama niya. "Nasaan si Papa?" Imbes ay tanong niya, pinipigilan niya ang galit. Ayaw niyang sumabog nilang basta. "Nasa mini office niya. Bakit? May kailangan ka sa papa mo, anak?" "Kakausapin ko po siya, Mama. Pupuntahan ko na muna siya." Aniya at saka tinungo ang mini office ng ama. Hindi na kumatok pa si Adonis at dire-diretso lang na pumasok sa loob ng opisina nito. Nakasunod naman sa kanya ang ina. "Oh, Adonis, anong kailangan mo sa akin?" Nakangiti pang tanong ng papa niya nang makita siya. "All this time ay nagsinungaling pala kayo sa akin?" "All this time ay pinaniwala niyo ako sa kasinungalingan niyo, Papa." "What I am to you? A robot? Ha?" Sigaw niyang tanong dito. "Anak, wag mo namang sigawan ng papa mo. Pag-usapan niyo to ng maayos." Pigil sa kanya ng ina. "Pag-usapan, Mama? O baka nga alam mo rin ang ginawa ni Papa sa akin, pero pinagtatakpan mo lang." "Adonis, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo." "Para sa akin? Kaya pala pinaniwala mo ko na kinuha niya ang pera at iniwan ako. Yun pala, hindi yun totoo. Pinaghiwalay mo kaming dalawa. And it's all for your own good, hindi para sa akin." "Adonis, wake up! Niluloko ka lang ng babaeng yon dahil mas gusto niya ng malaking pera. Lalo na at pumayat ka na." "Shut up, Papa. Tigilan mo na ako. Tama na. Hindi niyo na ako mahahawakan pa sa leeg. Tatanggalin ko kayo bilang board of directors ng kumpanya. Ako na ang may-ari ng Guerrero's Pharmaceutical Laboratory. Wala na kayong karapatan pa ron." Galit na sabi ni Adonis sa ama. "You can't do that, Adonis. Akin ang kumpanyang yan. Ako ang naghirap dyan." Sigaw nito sa kanya. "Hindi sa iyo ang kumpanya na yan, Papa. Dahil ipinamana yan sa akin ni Lolo. He owns the company. Walang sayo." "Anak, ano bang nangyayari? Anong ginawa ng papa mo?" Tanong ng mama niya. Parang litong-lito na rin ito sa mga nangyayari.
Sinubukan niyang silawin sa pera ang dating girlfriend ko. Pero hindi niya yun tinanggap at pinalabas ni Papa na kinuha niya ang pera at iniwan ako. Niloko ako ng asawa mo, Mama. Alam mo na, nauutal na tanong ng mama niya. Matagal ko nang alam na hindi si Papa ang totoo kong ama. Sinabi sa akin ni Lolo ang lahat. Ang totoo kong ama ay namatay dahil sa sakit. Sabit ka lang sa kayamanan ng lolo at mama ko. Ako lang talagang nag-iisang tagapagmana ng Guerrero's Pharmaceutical Laboratory. May pangungutyang sabi ni Adonis. Wala ka talagang utang na loob. Itinuring kitang anak. Kahit na nga mataba ka, ay hindi ako nagreklamo. Kahit panay ang lait ng mga tao sa akin dahil sa taba mo. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Ha? Arnel, tama na. Tama na. Matagal na ako nagtitiis sa ugali mo. Lahat ng gusto mo ay sinusunod ko. Dahil ang akala ko ay totoong mahal mo si Adonis. Pero mukhang nagkamali ako. Ginamit mo lang kaming dalawa para sa kagustuhan mong makuha ang kumpanya. Sa pagprotekta ko sa anak ko, ay nasasaktan ko na pala siya. Akala ko kasi, tama ka. Iyon pala ay nagkamali ako. Anang mama niya sa asawa nito. Bumaling ito sa kanya pagkatapos. I'm sorry, anak. Patawarin mo si Mama kung malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Sana ibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maipakitang mahal na mahal kita. Umiiyak na paghingi ng tawad ng mama niya. Niyakap naman ni Adonis ang ina. Kukunin na kita kay Papa. Tama na po ang ilang taon mong sakripisyo sa piling niya para mabigyan ako ng buong pamilya. Na sa totoo lang ay hindi naman kailangan dahil mas pinagulo niya lang tayo. Hinila na niya ang kamay ng ina at isinama ito sa kanyang bahay. Sa guest room muna niya ito pansamantalang pinatuloy. Sana lang ay huwag na silang guluhin ng asawa nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Yas. Masigla siyang bumangon. Nasa kusina siya at nagluluto ng almusal para sa kanila. Pancakes, bacon, egg, cheese at sopas ang iniluto niya para sa agahan. Hindi pa alam ni Hiyas na nandun ang ina ni Adonis. Kaya naman, nagulat siya nang makita ito. Good morning. Magkakape sana ako. Bati nito sa kanya. Good morning po. May kape naman po rito, ma'am. Sagot niya at itinuro ang lalagyan ng kape, gatas at chocolate drink. Ako nga pala si Olivia, mama ni Adonis. Girlfriend ka ba ng anak ko? Po, ako naman si Yas, ma'am. Hindi ko na po nobyo si Adonis. Matagal na po kaming hiwalay. Oh, I'm sorry about that. Akala ko kasi nagkaayos na kayo ng anak ko. Nagtimpla si Olivia ng kape nito. Maayos naman po kami ni Adonis. Nagko-co-parenting naman kami kay Athena. Naiwan sa ere ang hawak na mag ni Olivia at tiningnan siya. May anak kayo ni Adonis? Bakit wala siyang sinasabi sa akin? Bago lang po kasi niyang nalamang may anak kami. Nang magising si Athena ay ipinakilala niya ang lola nito. Mukhang sabik din ang mama ni Adonis sa apo, kaya mula na magkakilala ang dalawa, ay hindi na binitawan pa ng ginang ang bata. Kinagabihan ay nagulat si Hiyas nang yakapin siya ni Adonis. Bigla na namang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Adonis, nauutal na tawag niya sa pangalan nito. Mahal na mahal kita, Hiyas. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kayo ng anak natin. I'm so sorry kung naniwala ko sa sinabi ni Papa. Umalis ako para magbago dahil nangako akong sa pagbabalik ko ay maghihiganti ako sa iyo. Pero mali pala ako. Napaikot lang ako. Sana patawarin mo ko, Hiyas. Paghingi ni Adonis ng tawad sa kanya. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Alam mo bang nagpapasalamat ako at nagkalayo tayo? Dahil nahanap mo ang sarili mo, Adonis. At kita mo naman, successful ka na. Masaya ako para sa iyo. Pwede bang ligawan kita ulit? Gusto ko maging buong pamilya natin. Bakit pa kailangan mo akong ligawan? Kung pwede namang ligawan mo ko araw-araw kapag kasal na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Adonis nang sabihin niya yon. Anong ibig mong sabihin? Handa ka bang magpakasal sa akin?
Kung aayain mo ko, bakit hindi? Mahal na mahal naman kita. Walang pera o kayamanan sa mundo ang makakapagpabago ng pagmamahal ko para sa'yo. You're my greatest love, and forever be my love. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Tumulo naman ang luha nito, na agad niyang pinahid. I love you so much, Hiyas. Ikaw at ikaw lang. Please, marry me. Lumuhod ito sa harap niya at inilabas ang isang singsing na nakalagay sa pulang kahita. Oo naman, pakakasalan kita, love. It's a big yes. Salamat, love. I love you. I love you, and I love you. Pinupog ni Adonis ang mukha niya ng halik. Ilang sandali pa ay naglapat na ang kanilang mga labi at ninamnam nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Agad din nilang ibinalita sa mga kasama sa bahay ang kanilang pagbabalikan. Naging masaya sina Tera at ang mama ni Adonis sa balitang ikakasal na nga sila. Ngayon pa lang ay marami na siyang plano kung paano alagaan ang kanyang asawa at kanilang anak. Love, halika na at kumain na tayo. Ipinaghanda kita ng veggie salad. You're gonna love it. Masarap ang pagkakatimpla ko. Yaya ni Hiyas kay Adonis. Subuan mo naman ako, love. May lovesick kasi ako eh. Pagpapa-baby nito sa kanya. Nako, ilang buwan na lang at ikakasal na tayong dalawa ay ganyan ka pa rin kung magpa-baby. Hindi na talaga bagay sa'yo. Kung gusto mo ay kay Tera ka nalang magpa-baby. What? No, ayoko nga sa kanya. Bahala na si Athena sa kanya. Isusumbong kita kay Tera. Sige ka, hindi na nun babantayin si Athena. Di kasama na natin siya sa kwarto. Hindi magagalit si Tera sa akin kapag sinuhulan ko siya ng gwapong lalaki. Ay, gusto ko yan! Nasaan ang poging lalaki na yan, ha? Biglang nagsalita si Tera sa kanilang likuran. Secret, basta bantayan mo lang si Athena kapag nag-honeymoon kami ni Hiyas. No problem! Mabilis na sagot ni Tera na ikinatawa nila. Kailan bang honeymoon? Bilisan yun na! Nagkatawanan silang lahat. Isang buwan pagkatapos ng kasal ni na Adonis at Hiyas ay nagpunta ang ama-amahan ni Adonis sa bahay nila. Humingi ito ng tawad sa lahat ng nagawa nito sa kanila ni Adonis. Hindi man kaagad mapatawad ni Adonis ang kinilalang ama, ay umaasa siyang balang araw ay magiging handa rin ang puso nito sa pagpapatawad. Malakas na napatili si Hiyas nang bigla siyang buhatin ng asawa at dalhin sa kama. Pinugpog siya nito ng halik. Ang bango-bango naman ng asawa ko. Another round? Nakangiti na tanong nito. Tigilan mo nga ako. Madaling araw na oh. At kakaligo ko lang. Pairap niyang sagot sa asawa. Okay, fine. Magpahinga ka na muna. Mamaya na lang ulit. I love you. And I love you more, Adonis. Muli na namang naglapat ang labi nilang dalawa. Makalipas ang 2 taon ay nagkaayos na rin sa wakas sina Adonis at ang kinilala nitong ama. Maging ang mga magulang ni Adonis ay masaya na rin nagsasama. Nagkabalikan ang mga magulang nito matapos na magbago ang papa ni Adonis. Mukhang sincere naman ito sa paghingi ng second chance. Habang ang mag-asawang Adonis at Hiyas, kasama ang kanilang anak na si Athena, ay patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Mas lalo pang naging matatag ang kanilang pamilya. At syempre, hindi mawawala sa kanilang pamilya si Tera na siyang kaalalay nila kay Athena at sa bagong miyembro ng pamilya nila. Pinangalanan nila ang bunsong anak na Makisig. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa timbang ng isang tao. Dahil ang pag-ibig ay tanggap ka, maging sino ka man. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!